Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Magandang araw sa iyo, kaagapay! It's Sunday and alam na this. Yes. Welcome sa paborito nyong tambayan at inyong paboritong programa na kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit! Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw sa iyo. Ako po, si Arwel Mendoza. And of course, kasama sa tambayan this afternoon, ako naman po si Kael Garcia. At ngayon nga, Kuya Aro, talaga mapag-uusapan natin ang iba't ibang mga concerns at hanash na mga kabataan. Kaya kahit anong edad mo, ikaw ay millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen X, or Boomer, whatever generations you are, kasali ka po dito, involved ka dito, kaya makisali na po sa ating programa. Oo, sabi nga, it's a high time para makapagpahinga, correct, makapag-chillax. Syempre, masarap ang pagpapahinga kapag meron ding kwentuhan. At yun nga ang goal natin dito sa Legit. Mapag-usapan nga ang iba't ibang mga concerns ng ating mga kabataan at ang ating goal din dito sa ating programa makapagbigay ng inspirasyon at motivation sa ating mga kabataan na maging legit, responsible citizen at future leader ng ating bayan. Yung pala yung goal niya. Oo naman. Kaya naman samahan niyo po kami for 1 hour. Sa loob ng isang oras, mga kaagapay, hindi lang tayo basta sa radyo napapakinggan. Kasi pag sinabi mong radyo, ang DZS, naririnig yan sa buong Mega Manila. Totoo yan. So, alam mo ba, kaagapay, na ang DZAS ay naaabot sa buong NCR, Calabarzon, Central Luzon, some parts ng Mimaropa at some parts ng Ilocos Norte. So, ganun kalaki. Grabe, ang lawak pala, no? Ang lawak. At maliban pa nga dyan, sa tulong ng technology, napapanood na rin tayo. Hello muna tayo sa ating audience. So, meron po tayo sa Facebook and YouTube streaming. So, bisitahin lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Syempre, hindi lang tayo sa live stream napapanood. Hindi lang tayo sa radyo napapakinggan. Ano pa ba yan? Akalain mong umabot na rin tayo sa TV? Wow! Kaya hello po sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Nakatutok na sa ating GCTV Signal Cable Channel 185. So hello sa inyo and salamat dahil kayo po ay nanonood sa oras na ito. And of course, dahil sumasabay rin tayo sa demand ng ating technology, meron din tayong FEBC PH mobile streaming app. Aba, libreng-libre po nyong madadownload yan sa Google Play Store at Apple App Store. And kapag nag-download po kayo nitong ating FEBC PH app, hindi lang 702 DZAS ang mapapakinggan nyo, kundi lahat ng regional stations natin all over the country. Kaya makakapakinig na kayo from Luzon, Visayas, and Mindanao, anywhere and anytime. Sa isang app lang yan? Oo, all in one na. Grabe naman, grabe yung FEBC yan. Talagang sumasabay tayo sa technology. At alam mo ba, kaagapay, ang FEBC Philippines ay may 13 himpilan sa buong Pilipinas. At tayo nga ay located dito sa pusod ng Ortigas, Pasig City. So kaya po patuloy na invitation sa inyo and encouragement ng Agapay ng Sambayanan na paki-like, subscribe, follow lahat po ng social media channels ng ating station para po mas malawak pa po yung ating maabot, lalo na sa iyo na aming tagapakinig. Oo naman. And bago tayo magpatuloy, Kael, gusto mo na kitang kamustahin. Kamusta ka sa nitong mga nagdaang mga araw? Grabe, ang bilis ng araw. Biruin mo, nandito na tayo, Oktubre na, patapos na rin ng buwan na to. At ang daming pinagdaanan. Biruin mo, Burmans na sumisilip na si Jose Marichan. So yung mga
naka-ready na rin ng mga Christmas lights, Christmas tree sa mga kalye. Talagang ramdam na ramdam mo yung Christmas. Oo, aba, talagang excited ka na magpasko. Ako, ganun din. Ganun din, excited na rin ako. And nililista ko na isa-isa. Sino ba yung mga inaanak ko? Yun nga mga utang natin sa kanila, no? Para hindi ko naman makakalimutan pagdating ng Pasko. Ako, okay naman. I'm thankful dahil meron tayong weekend kahit na sobrang busy natin, ano? Correct ka dyan. Yung mga nakaraang work days natin, naitawid natin. And nakakatuwa kasi etong weekend na to, meron tayong opportunity to treat, no, yung ating mga sarili dahil sa ating kasipagan. Kasipag! Ayan, so nakakatuwa. And syempre, Sunday, isa to sa mga tinatawag kong araw na talaga na-excite ako. Dahil nga we have this program na legit and we have this opportunity to talk, no, sa ating mga kaagapay na kabataan. And talagang ako na-excite na rin sa ating topic for today. At ang ganda ng ating title for this episode. Ang atin pong topic for today is about, to leave, umalis. No? To leave or to lead. Wow. So, usapang leadership po tayo for this episode. And Kael, naalala ko nga nung tayo yung mga estudyante pa. Marami sa atin, di ba? And I believe nakaka-relate ka dito. Yes. Kasi marami sa atin ang kapag nasa classroom. Tapos, pag first week ng school, di ba? Yung sisimula lang ng ating klase, laging kasama dyan yung pag-elect ng mga officers, classroom officers. And isa ako sa mga takot na takot. Yung parang ayokong ma-nominate, ayokong matawag yung pangalan ko dahil ina-nominate ako sa isang posisyon, 'di ba? And yung tipong kapag inelect ka, mapapasabi ka na I object denomination. O kaya buto ko, ayoko. Ikaw ba, nakaka-relate ka ba doon? Oo, kasi ilang beses ako na-elect eh. Ikaw ba, anong position mo? Parang bagay sa'yo escort. Yun o. Hindi, pero ang naging position ko noon, as far as I remember, nung high school, naging sergeant at arms ako at naging PRO. Pero never ako naging president kasi ayoko talaga. Hindi ako confident. Pero ikaw ba, nung estudyante ka pa? Nung high school ako, na-try ko maging secretary. Ewan ko, pero ang pangit ng sulat ko, diba? Kahit diba? Parang yun lagi ang requirements, kapag magse-secretary ka, dapat maganda ka magsulat. Siguro dahil masipag lang ako magsulat, pero ang pangit talaga. Pero tawag dito, naging isang vice president ng isang organization ng college naman. Pero tulad ng sinabi mo, ayoko rin mag-president kasi ang bigat na responsibility. Oo, di ba? Yung parang ang dami ko nang iniisip tapos madadagdagan pa. Correct. Pero yun nga, no, dahil nahapyawan na natin, Kael, yung term na, yun nga, lead or leadership. Speaking of leadership, alam mo ba, at alam nyo rin ba mga kaagapay, nalalapit na ang inaabangan nating barangay at sangguniang kabataan elections, or yung BSKE. Oo. Pero ano nga ba ang latest? Yan. Sabi nga, ang barangay is the smallest unit of our society. Kaya bawat isa, bawat mamamayan at parte sa pagsulong ng isang maganda, or lahat tayo ay bahagi at parte tayo ng isang maganda at progresibong komunidad. Totoo yan, no? Talagang, ay naman talaga yung barangay, dyan nagsisimula ang lahat. Kasi parang dyan na-form sa family. And I agree with you, Kuya Aro, kasi nga, ayon din sa mga research, talagang yung barangay, ang daming iba't ibang personalities na talagang dapat mag-lead. So, now more than ever, ito nga po yung pagkakataon para tayo ay pumili, siyasatin. So, dapat sasalain natin ng maigi yung mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan election. Kasi nga sinasabi nila, itong mga nasa barangay or SK, baka parang paliga lang yan, pa-beauty pageant lang yung role, pero dapat natin alamin ano ba yung mas malaking responsibility nila. At ikaw bilang kabataan na nanonood po at nakikinig sa hapong ito, sa araw pong ito, bahagi ka po, malaki yung role mo para sa ikauunlad po ng ating bayan. Oo, totoo yan. At ayon nga rin sa pag-aaral ng University of the Philippines Populations Institute, isa sa bawat Filipino voters ay nasa edad 18 hanggang 24. At nitong nakaraang taon, sinabi po ng Commissions on Election na higit 37 million of the 65.7 million voters
ay registered youth voters. Wow. Ang laking bilang nun. Totoo yan, napakalaking numbers nito sa mga kabataan. Kaya napapansin mo, kahit nung nakaraang eleksyon, ang laki ng involvement Totoo ng yan. youth. Grabe yung boses nila, not only dun sa community, but of course, sa social media. At ngayon ngang papalapit ang ating BSKE, may makakasama tayo. Ayan, exciting ito. Yan. Isang millennial, ka-millennial po natin ito, isang millennial leader. Pero bago namin siya ipakilala sa inyo, bibitinin muna natin ang ating mga kaagapay. Mag-break muna tayo para mamaya, dire-diretso po tayo sa ating kwentuhan at pagbibigay sa inyo ng impormasyon at inspirasyon. Kaya po, stay tuned dito sa programang kung saan ang kwentuhan ay hit Legit! We'll be right back. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Kaagapa, you are still tuning in dito sa Kwentuhang May Hit. Ito po ang Legit. Ako po si Kael Garcia. At ako naman po, si Arwel Mendoza. Ayan nga po, makakasama na po natin. Ito na, ready na. Eto na. From all the way sa malayong lugar sa probinsya ng Laguna. Ito talaga, nakapunta na tayo dito. Oo brother. naman. Alam mo, naalala ko yan. Yes, napakaganda ng lugar na ito. Pero maganda siguro, introduce na natin. Introduce Kael. na natin. Excited na ako Ako din eh. So, ang makakasama po natin ngayon ay isang millennial leader. So, isa po siyang public servant na hindi inayawan ang pagiging leader pero niyakap niya at patuloy na naglilingkod sa kaniyang community. So, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing noong 2015. At alam mo ba, nagtrabaho siya sa Monsop Enterprise bilang Development Supervisor. Maliban dyan ito na Kuya Ro, ito nag-start ang kanyang kwento. Noong 2019, pumasok siya sa mundo ng politika. At naging number 1 municipal councilor. And by March 12, 2020, kasalukuyan siyang naging municipal vice mayor ng bayan ng Mahayhay, Laguna. Ay, napakaganda dyan, Kael. Nakakapunta na tayo dyan isang beses. Oo nga eh. So let us welcome the millennial leader, Vice Mayor Ariel Arsenal Arganyosa. Hello po, Vice! Ay, magandang araw sa lahat po ng ating po mga viewers and listeners. Ngayong araw po na ito kay host Arwel and Kael. Diba? Napaka-pogi talaga kapag EL ang huli ng last ng name, di ba? Ay, totoo yan. Gusto ko yun. Gusto ko yan, Vice. May Ariel na tayong guest. Arwel and Kael. Talagang si Vice, no? Oo, the triple EL. Ayan. So, ito na, Vice, wag na nating patagalin pa. Talagang gusto namin marinig yung story mo, yung kwento mo, yung journey mo sa iyong pagiging public servant. Vice, ikwento mo sa amin kailan at paano nag-start yung passion mo na mag-serve sa youth at sa iyong community dyan sa Mahayhay.
Yeah, actually, during my early age, kagaya na nabanggit nyo dun sa intro ninyo kanina, no, sa school officers pa lang, alam mo, sa classroom officer pa lang, talagang very eager ako na mapasama talaga. Hindi rin sa pagiging president, kasi alam niyo naman dati, 'di ba? Kapag kayo yung sa generation natin noon, I don't know lang kung sa inyo din, pero sa amin kasi most of the times kung sino yung mga valedictorian, salutatorian, sila yung mga president ng classroom. So, hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon na maging president. Pero lagi lang pero honor naman tayo, but hindi naman tayo nagpapawala din sa mga ganong ranking. But during my early age, elementary pa lang hanggang high school, classroom officers, yung mga student supreme government, pupils government, and even dun sa mga subject clubs, talagang nagjo-join ako sa mga para ma-elect bilang officer, di ba? Hindi kagaya ni host Arwel kanina na parang ayaw niya ma-elect, di ba? Umaayaw. Pero ako gustong-gusto. Pero ako gustong-gusto ko talaga eh. And then during my college days, dun talaga nag-start yung ma-hone yung leadership skills ko. Diba? Talagang pinatunayan ko during my especially during my last year sa PCU, sa Junior Marketing Association, na-elect ako as the president of all marketing students ng school namin. And doon kasi walang favoritism yung mga teacher, di ba? So mga ganyan. And doon na nag-start talaga na mahilig ako na maglingkod, not only doon sa mga estudyante, but the moment na nabigyan tayo ng opportunity na maging public servant. So, nag-start siya at the age of 23 bilang municipal councilor dito sa bayan ng Mayhay. And actually, may kwento dyan eh. After 7 months ko nung maging municipal councilor, nagkaroon ng problem yung vice mayor namin na elect. So, nagkaroon siya ng legal problem. So, kailangan niyang bumaba. So, with the power of succession, ako yung pumalit as the number 1 councilor. Naging municipal vice mayor ako for 3 months lang. And then right after 3 months, March 12, naging vice mayor ako. Right after 3 months doon, naging mayor naman tayo for 6 months. Kasagsagan ng pandemic noon. So sa loob ng 1 taon, naging 3 positions na naupuan natin, from councilor to vice to mayor. And ngayon, tuloy-tuloy tayo as the municipal vice mayor ng bayan ng Mayhay. So nag-start yung puso ko sa paglilingkod during my elementary days, pero naging mas malaki yung responsibility natin noong 2019 bilang public servant as elected official ng bayan po ng Mayhay. So doon siya nag-start. So yun pala ang kwento. Nagsimula lang yun nung siya estudyante. Kitang-kita mo. At his very young age. At his young age. Talagang very active na siya no, sa pagiging leader, and nadala nga niya hanggang dito sa kanilang community, sa kanilang municipality. Pero Vice Mayor, saan po nanggagaling yung ganong desire nyo na mag-lead simula pa nung elementary hanggang nag-college kayo, and now dito sa inyong community? May mga naging inspirasyon ba kayo, or sino yung mga sabi nating tiningala nyo para mas ma-encourage pa po kayo na mag-lead and maging magkaroon ng leadership skills? Actually, if there would be one person that I really admired in terms of public service, walang iba kundi yung airpat ko. Actually, yung tatay ko. Ever since, nung lumalaki kami, barangay kagawad siya. And even up to this day, is a graduating barangay chairman ng barangay namin. So, nasa elementary pa lang ako, nakikita ko na may mga bisita siya lagi sa bahay. Meron silang mga programs na binibigay sa barangay namin. So doon ko nakita na ang ganda pala na meron kang mga nakikilala na tutulong sa iyo, tapos nakakatulong ka rin sa iba. So yung airpat ko rin yung nakakita sa akin ng potential, and siya yung nagbigay sa akin ng siya yung reason kung bakit ako napunta sa politika. Kaya kung hindi dahil sa airpat ko, sa father ko,
siguro wala ako dito sa position ko ngayon kasi siya yung isa sa mga naging inspiration ko talaga na from elementary natuto ako ng mga panya, alam mo 'di ba, may mga kailangan mo kumuha ka ng mga boto, 'di ba? Hanggang nung nag-college ako, doon ako na-start makita ng airpot ko na may potential ako pagdating sa public service. So ako naman ang bilis ko naman maka-adapt din. So sinubukan ko and natuwa ako. Sobrang laki ng pagbabago sa akin nung na-influensyahan ako ng tatay ko. So yun. And Vice, gusto rin naming malaman what made you decide to take your leadership skills to the next level? At ito nga mag-lead naman to be a public servant naman sa inyong community. Yeah, oo. Actually, ang kwento niyan out of nowhere doon sa plano natin. Actually, unplanned talaga hindi siya nakaplano na pumasok ako sa politika. But naniniwala kasi ako sa divine intervention and yung sa calling mo, di ba? Yes. So hindi mo planano pero binigay sa ni Lord. So ang kwento niyan, tumawag lang out of nowhere yung airpod ko. Actually midnight na yon. And then tinawagan niya ako, sabi niya, "Toy, gusto mo bang tumakbo bilang konsehal ng bayan?" So sabi ko, bakit ako? Dapat ikaw kasi ikaw yung mas kilala and hindi naman ako kilala sa bayan natin. Pero sabi niya kasi, nakakaano man, pero sabi ng airpod ko, "To, hindi ako pwede kasi alam mo naman na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral." So masyadong dinedegrade nung tatay ko yung sarili niya. So sabi niya sa akin, "Toy, kasi kilala kita, kilala kung paano ka gumalaw, kilala kung paano ka magtrabaho." So naniwala yung airpod ko. So ako naman, sabi ko, hindi ako nagdalawang isip na subukan, knowing na meron naman tayo na, alam ko naman na meron tayong magbibigay na tulong, serbisyo at programa sa mga kababayan natin dahil nga sa mga past experiences natin nung mga times na nasa school pa lang tayo, sa university pa lang tayo. So, naisip ko na subukan kasi feeling ko mas magsisisi ako kapag hindi ko sinubukan pumasok. Kasi alam ko naman sa sarili ko na I have the guts na maglingkod sa bayan, knowing at the early age, at the age of 23, na kaya natin makipagsabayan dun sa mga well-experienced na mga public servants na. So, dinala ko ng airpod ko sa mayor namin and then pinakilala ko. And then nagustuhan naman nila ako kung paano ko the way I talk, kung paano makisalamuha sa tao, ganyan. So, doon na nag-start actually. And then naisip ko agad kung ano yung mga plano ko para sa bayan ng Mayhay. And dalawa nga doon sa mga goals natin is yung youth empowerment dahil tayo ang boses ng kabataan, tayo ang magsisilbing representative nila sa pamahalang bayan. And number 2, para maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga lingkod bayan dito sa bayan ng Mayhay. So, ilan lang yun sa mga goal natin dito sa aming bayan kung bakit ko kinonsider na mag-level up dun sa lawak ng tutulungan at bibigyan natin ng serbisyo. So, yun. Thank you, Vice. Yung talagang na-appreciate namin yan. And na-appreciate din namin yung papa mo, yung airpot mo na naniwala sa'yo sa kakayanan mo. Kasi biruin mo, hating gabi na tinawagan ka pa para i-recommenda. Kasi bihira lang sa magulang yung nakikitaan ng potensyal ng anak para pumasok sa ganyang level sa next career ng kanilang buhay na maging public servant. And sabi mo nga, Vice, na 2 priorities yung ginawa mo. Number 1 is yung youth empowerment and makapag-inspire nga din ng mga kabataan. Kasi gusto mong maging bosses for them. So, noong 2019, pumasok ka pong bilang konsehal, number 1 counselor ka. Ang ginagawa ng konsehal ay gumagawa sila ng mga ordinansa para sa bayan. Nung naupo ka po bilang konsehal, ano po ba yung mga ginawa mong hakbang para sa pagpapabuti ng inyong bayan? Sa committee natin, actually sa loob ng Sangguniang Bayan, we have different committees na hinahawakan. So ngayon, ang committee na ibinato sa inyong lingkod bilang isang konsehal is the committee as the committee chairman on finance, committee on laws and ordinances, ganyan. So ang trabaho natin is to approve and to study yung mga budget and mga supplementals, mga ganyan na
dinadala or request ng punong bayan natin para sa mga programs and projects ng pamahalaan papunta sa mga barangay. And also dun yun yung isa sa trabaho ng committee chairman ng finance, to check and to study yung mga finances and yung mga programs and projects na ilalabas ng punong bayan. And doon naman sa Committee on Laws and Ordinances, tayong katulong ng mga sangguniang bayan members to check yung mga ipinapasa ng mga ordinance at resolution ng mga sangguniang barangay. And yung isa, yung Committee on Land Use and Zoning. So yung nung nakaraang term as the municipal councilor, na-approve natin yung comprehensive land use plan ng bayan ng Mayhay. So ang tagal na nung wala dito sa bayan ng Mayhay. So ngayon na-aprobahan na natin through our end. And at the same time, yung as the committee chairman ng finance, tayo yung nag-revise ng revenue code since 2008 pa kasi yung huli naming revision. So sa pagdating natin, pinag-aralan natin yon, tayo yung naging daan para ma-revise at ma-update yung revenue code ng pamahalang bayan para kahit papaano naman madagdagan yung income ng pamahalaan, and at the same time makapagbigay tayo ng mas malaking mga proyekto at programa sa mga kababayan natin through doon sa mga ibinabayad ng mga taxpayers natin. So ilan lang yan doon sa mga hinahawakan kong committee noon, pero pagdating sa youth sector, lagi akong nag-initiate na makipag-coordinate at makipag-collab sa DSWD, sa MSWDO natin para makapag-conduct ng mga trainings and seminars sa mga SK, and sa LYDO din natin nakikipag-coordinate din tayo dyan para with regards dun sa usapin sa drugs, sa bullying, and doon sa mga premarital sex, mga concerns para sa mga kabataan. So ilan lang yon bilang kasi yung trabaho ko noon more on sa loob lang ng sanggunian. So I take time para maging visible naman tayo doon sa mga kabataan through our simple program during our term as 7 months councilor. Yun yung mga ginagawa natin. Vice, no? Parang hindi naman masyadong marami, no? Napakadami lang ng ginagawa ni Vice. Parang habang ini-explain ni Vice, sabi ko, ganito pala maging konsehal. Parang ang dami. Parang ayoko na talaga. Konsehal pa lang yun, Konsehal pa lang yun. Pero, and now, kayo po ay Vice Mayor na. So, ano pa po ba yung mga naging pangunahing projects po ninyo, no, sa inyong community as well para rin sa ating mga kabataan? Mabalik lang tayo sa pagiging konsehal muna. Minsan kasi actually ako lang yung tayo lang yung nagsasalita sa podium dun sa sanggunian session hall kasi tayo lang yung lagi may i-report every session. So ibang mga committees wala naman sila masyadong agenda during that time, mga ganyan. So talagang ang hirap maging committee chairman on finance kasi ikaw yung every session may gagawin at may i-report, may pag-aaralan. So sa lahat ng mga committee chairman ng finance, sa lahat ng panglunsod at sangguniang bayan, good luck sa inyo at ano ka naman nakaya. Saludo sa inyo. Saludo sa inyo, oo. So going back dun sa question natin ngayon bilang Vice Mayor, actually dito mas hindi naman masyadong magaan yung trabaho natin sa sangguniang bayan since we are presiding officer lang. Parang alam niyo, ang trabaho ng presiding officer is to preside the sangguniang bayan session and pag-aralan yung mga ipinapasok na mga agenda doon sa ating session. And hindi doon natatapos yung trabaho ko bilang Vice Mayor. Kasi gusto natin na hindi lang matatapos yung tungkulin ko bilang presiding officer o bilang Vice Mayor dito sa 4 na sulok ng opisina ko. Dahil ang gusto natin makabigay tayo ng mga programs, makapagbigay tayo ng mga projects, even simple programs lang para sa mga kababayan, sa mga kabataan dito sa bayan ng Mayhay. At isa nga sa mga tumatak na mga programa natin, kapag sinabi na kailangan ng driver's license, ang opisina ko agad yung maaalala ng mga tao dito sa bayan ng Mayhay at ng mga kabataan. Dahil alam nyo, nung naging acting mayor ako, ang daming nagkaroon ng problem doon sa license. Kasi yung police nung time ko, nung naging acting mayor ko, very visible sila sa panguhuli ng walang license, walang hindi naka-register yung sasakyan. So yung mga kababayan namin, humihingi sila ng tulong na, Mayor Vice, baka pwedeng tulungan nyo kami na na hindi muna kami mabigyan ng penalty, ganito, ganyan.
So ayoko namang i-tolerate yung ganun kasi bomba ka ng bomba. Wala ka Yun ng na lisensya. nga. Diba? So ngayon, naisip ko, gumawa ako ng program para doon sa mga kabataan natin na walang lisensya. Kasi dito po sa bayan ng Mahayhay, nasa dulo na ho kami ng Laguna. Ang katabing bayan na ho namin is Lucban, Quezon. Yes. So wala ho kami dito na sariling LTO. So ngayon, dadayo pa kami sa ibang bayan. So ngayon, ginawa ko assistance. So nasa almost 700 na kababayan ng kabataan na yung natulungan natin magkaroon ng driver's license sa bayan ng Mahayhay. And even up to this day, ginagawa pa rin namin yun. So isa siya sa pinaka-successful program na nagawa ng opisina natin. And maliban po doon, meron din tayong scholarship program na kung saan kagaya na inyong lingkod during my college days, scholar din ho ako ng probinsya ng Laguna. So in return naman, gumawa ho din ako ng scholarship program na tinatawag ko po na kahit kapos makakapagtapos program. Boy, ganda. Na iba't ibang klaseng scholarship program po. Iba't ibang merong direct sa school, merong educational assistance, and then ang priority natin talaga syempre yung mga may mga walang kakayahan na mga estudyante pero deserve na mabigyan ng scholarship grants. And meron din tayong, actually iba-iba yung mga programs natin in different sectors. So pagdating sa kalusugan, since we are the chairman of Philippine Red Cross Mahayhay branch, so every 3 months nagkakaroon kami ng bloodletting activity. So yung dugo na nakukuha namin, libre na namin ibinibigay sa mga kababayan natin dito na nangangailangan ng dugo. And wala na silang babayaran. And then sa agriculture naman, meron kaming tinatawag dito na gulay kabuhayan na kung saan nagbibigay kami ng libreng puhunan para sa mga magtatanim ng gulay sa mga kabataan kasi dito po sa bayan ng Mahayhay ay napakayaman ho namin sa agrikulturang lupa. Kaya po more than 50% ng aming population pagsasaka po ang ginagawa. So ngayon, para mabigyan man lang ng konting tulong yung mga kabataan natin, nagbibigay kami ng program para sa para sa katulad nila na gusto magkaroon ng puhunan para sa pagsasaka. And ganyan din, meron din kami mga eye program naman. Actually naka-focus kami sa mga may katarata. So continuous program yan. Actually ngayong araw nasa Calamba Eye Center sila. So yung mga batch 4 namin na ooperahan sa katarata. So yun, mga tuloy-tuloy yan ng mga program ko dito sa opisina. And knowing, alam po ninyo, maibalita ko lang. Sige lang. Sa Go, kagaya Vice. ho namin, sa 4th class municipality, nasa probinsya ho, nasa urban area, ang vice mayor po at ang sangguniang bayan members, wala ho kaming fund mula po sa pamahalang bayan para sa mga programang nabanggit po namin sa inyo. Ang fund po na aming nakukuha ay mula po sa sarili naming bulsa at sa tulong po ng mga sponsors lang po namin. So, Grabe. nakakatuwa po dahil nakaka-survive ako every week. Yes. Kasi gusto ko every week may program po ako na ibinababa po sa mga kababayan namin dito. At gusto natin na meron tayong programang na ilalapid sa mga tao dito sa bayan ng Mahayhay. Kaya sobrang thankful ako na kahit walang fund, walang grants and donations account ang Vice Mayor's Office at ang Sanggunian, nagagawa namin ng paraan na mailapit sa tao yung mga programa. So yun, ganun Grabe, kami grabe no, Kael? Yes. Oo. Alam mo Kuya Aro, the way that Vice Mayor speaks to us, nararamdaman mo yung sincerity dun sa sinasabi niya. And Yes. he knows well yung mga programs niya kasi ginagawa niya talaga. So, experience niya tong mga sinishare niya sa atin. And Vice, etong mga sinabi mo, parang ngayon na-overwhelm ako sa mga trabahong ginagawa mo as in napakadami. Kaya nga, napakahirap maging public servant. Ay, oo naman. Talagang yung buong oras mo, ang buong pagkatao mo talaga, ilalaan mo para Correct sa ka dyan. community. Sabi nga nila, once you became a public servant, it is not an 8-hour job. It is a 24/7 job. So, ang Vice, Totoo. ang tanong ko naman sa inyo, paano niyo po ito nababalanse? Oo Yung nga. work-life balance. Oo. Meron ka pa ba diyang love life? Meron ka ba diyang hobbies na nagagawa mo? Oo. Oo. Actually, totoo yung sinabi nyo, 24/7 talaga kapag ka public servant ka. Merong kakatok sa bahay niyo, 3:00 ng madaling araw, merong sumabog na kuryente, merong emergency. So wala kang choice talaga kundi tumulong sa kanila. Kasi wala sila ibang lalapitan kundi tayo lang and ginusto natin 'yan. Yeah. Pero in terms of
sa time management, actually, pumasok ako sa politika, binata pa ako at the age of 23. And ako po ay married na. Wow. Married na si Vice, Yeah, oo. Nung binata pa po tayo, during my first and actually nitong mga nakaraang buwan, no, hindi na ako hinahanap ng airpad ko kapag gabi na ako umuwi, ganyan, o kaya anong oras na ako uuwi. Minsan ang gigising ako, wala na sila kasi magsasaka yung tatay ko, yung nanay ko sasama sa tatay ko. So wala na ako naabutan pagkagising ko. And then uuwi ako ng gabi, tulog na sila. So talagang very time demanding talaga kapag public servant ka. Pero nagagawa naman natin ng paraan basta wala kang ginagawa sa office o wala kang ginagawa na barangay visitation. Sa loob lang talaga ako ng bahay. Nakikipagkwentuhan ako sa parents ko, nagbabalita ako sa kanila na ganito, ganyan. So ako, every dinner namin na magkakasama kapag nagkasabay-sabay kami, talagang doon ko kinikwento lahat. That's parang malaking oras na para sa amin yun, kahit na very limited lang yung oras na nabibigay ko sa kanila. Pero kapag na may mga special occasions, syempre pinupuntahan ko talaga tsaka nilalaanan ko ng oras. Kasi kami, as public servant dito sa bayan po namin, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mostly nasa office ka. And then after 5 p.m. nasa barangay visitation ka naman para makiisa din sa occasion or celebration sa mga kababayan mo. And then kapag ka naman Saturday, Sunday, kapag Saturday kasi dito, more on kasal. Kailangan mo dumalo sa mga wedding. Pero kapag ka naman Sunday, puro binyagan naman. So ngayon, narinig ko kanina sa inyo, yung sa inaanak nyo, ganyan. Ang inaanak ko po dito, 300 plus. Ang dami yung palang ililista. Oo, actually every Sunday yon. Sa isang araw, 7 na inaanak yung pupuntahan ko, ganyan. So ang dami talaga. Even sa kasal, ninong sa kasal, meron na rin ho ako. Diba? So talagang ganun yung buhay po namin. Pero ang maganda ho sa amin, intindi na ho ng mga parents namin, ng family namin, yung situation namin na ganito ho kami, na most of the times wala kami sa bahay, most of the times nandun kami sa mga constituents natin. And now na married man na ho ako, actually yung wife ko po, 9 years na ho kami bago kami ikasal. So, nakasama ko siya during my 2019 journey as municipal councilor, even up to this day. So, naintindihan niya na minsan wala talaga akong oras para sa kanya. And then, minsan nga nasasabihan niya na ako na ang priority ko yung bayan, hindi siya. Which is, totoo naman din talaga. Pero ngayon, syempre, mag-iiba lang ng konti since married na tayo. And soon, magkakaroon na tayo ng sariling family. But, syempre sisiguraduhin ko rin naman na balanse yung care ko doon sa bayan at sa family ko, and at the same time yung time ko para doon sa magiging anak namin and sa wife ko, di ba? So intindi naman actually din ng wife ko na yung oras ko talaga nakalaan para sa bayan. So ngayon ang ginagawa kong diskarte, kasama ko siya kapag bumibisita kami sa isang barangay. Mukhang importante talaga yon, Vice. Oo. Sobra talaga. Kaya ang diskarte namin, ganun. Lagi na lang kami magkasama kapag available sa every weekend, ganyan. So, para at least magkasama pa rin kami. Oo. Diba? Vice, siguro sa puntong to, pag-usapan naman natin, syempre bilang isang public servant, minsan may mga pagkakataon na meron tayong na-encounter na mga challenges. And kayo po ba, Vice, bilang isang public servant, dumating na po ba kayo sa punto na you feel na gusto ko na mag-quit? Parang deserve ko naman, parang hindi ko naman deserve tong ginagawa ko. Parang hindi ko kaya. Dumating po ba kayo sa ganong situation? And kung dumating man po kayo sa ganong part, paano yun naman po ito na-overcome? Yeah, actually, to be honest, through God's grace, hindi ko pa naisip talaga na mag-quit. Totoo yun. Nice. Kasi sobrang mahal ko talaga yung public service. Kasi, alam mo yun, binigyan ako ng opportunity, bakit ko sasayangin? Bakit ko iisipin na mag-quit, di ba? Sa politika po, ang hirap makapasok pero ang daling mawala. Tunay po yun. Kaya never ko naisip na mag-quit dun sa kung nasaan man ako ngayon. And
I can say na I'm very tenacious eh. Alam mo yun, the sense of tenacity. Hindi ako agad nag-give up eh sa isang problema lang. Kaya never ako nakaisip na mag-quit sa kahit saang bagay. Wow. Oo. During my share ko lang din, during my Air Force training, nung una nag-hesitate ako na mag-join kasi baka hindi ko kayanin. But sabi ko, hindi, kaya yan. So hanggang sa naging maayos, naging turnout sa akin, ganyan. So talagang mahalaga sa isang tao na dapat tenacious ka eh. Kasi ang daming pagsubok na ibabato sa'yo, ang daming problemang ibibigay sa'yo, pero you need to stand firmly dun sa sarili mo para hindi ka mag-give up. And ang dami ko naririnig, di ba? Every time na mag-campaign period, mga ganyan sinasabi na wala pang magagawa yan, bata pa yan. Yes. Then, mga ganyan. So, tapos, alam mo yun, ginagawa mo naman yung trabaho mo, but still, ang daming masasabi sa'yo na, ay, puro papogi lang yan, ganyan. Gawin na pogi naman tayo. Ay, pero, naman. Yun. Agree tayo Agree dyan, tayo Vice. dyan, Vice. Agree tayo dyan. Basta EL ang nasa dulo ng pangalan. Yeah, oo, agree tayo dyan. So, alam mo yun, so, kahit na sobrang stressful and minsan inaatake na ako ng anxiety ko, pero never ko naisip mag-give up talaga. Wow. Sabi ko nga sa wife ko, parang ayoko nang bumalik sa corporate world kasi sobrang saya ko na talaga dito sa public service. Kasi iba yung pakiramdam kapag ka nakakapagbigay ka ng programs at nakikita mo nakangiti yung mga constituents and beneficiaries ng mga programs mo. So, yun na yung nagpapatanggal ng pagod sa akin eh. Yun na yung reason kung bakit hindi ko kailangang sumuko kasi maraming naniniwala at maraming umaasa doon sa suportang ibibigay mo sa kanila. Knowing na hindi ganun kalaki yung ginagawa mong programs, hindi ganun karami o hindi ganun kalaki financially yung nabibigay mong support doon sa mga pangangailangan nila pagdating sa mga medical and burial assistance, but yung maramdaman nila na meron talaga sila na malalapitan every time na meron silang kailangan, yun na yung reason eh para hindi ka sumuko sa kung nasaan, kasi problema lang yan eh, lahat naman tayo may problema, pero hindi option, hindi natin sana choice na sumuko tayo. Alam mo, Kuya Aaron, nakakatawa yung sinabi ni Vice kasi hindi pumasok sa isip niya na mag-quit kasi ayun, madaming naniniwala sa kakayahan niya. So, talaga ang motto ni Vice, never give up. So, related dyan, Vice, yung ating next question kasi sa panahon ngayon, sabi nga, yung sa survey nga ng UP Population Institute na madaming mga kabataan yung parte ng ating voting system. So, malaking part sila. So, papaano mo po may encourage yung ating mga kaagapa, yung mga, lalo na yung kabataan na nagda-doubt sa kanilang kakayanan? Kasi alam mo, Kuya Aro, may mga youth na madaming skills, madaming talents, may capacity to lead, but because of the pressures of the world na nangyayari sa mundo natin, minsan iniisip nila, hayaan mo na sa iba yan. Ang politika ay para sa mga matatanda. Yeah. Ang tanong, tayo yung next generation, tayo ang susunod sa yapak. Tayo yung pagpapasahan ng baton eh. Yes, exactly. So, Vice, ano po yung magiging payo nyo sa mga taong, lalo na sa mga kabataan na nagda-doubt sa kanilang leadership capacity? Yeah, actually, it's okay to be doubted by others. No? Hindi naman mawawala yan eh. Lahat tayo, minsan, yung ibang tao nagda-doubt sa atin sa capacity or sa capabilities natin. But huwag kang magda-doubt sa sarili mo. Doon sa mga kabataang nakakapakinig at sa nanonood ngayon, wag mong pagdududahan o wag mong i-doubt yung sarili mo. Kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. Ako dati, anino lang ako ng mga kaklase ko nung high school. Never akong nasa spotlight. Pero naniniwala ako sa sarili ko na kaya ko, kaya ginampanan ko talaga. Kaya every time na meron akong opportunity, I grab it. Risk taker yung mga kabataan ngayon. Kaya yung risk sana na iti-take nyo, dun sana sa ikakaganda ng buhay ninyo. At dun sa mapapatunayan ninyo na kaya nyo. Actually, nabanggit mo kanina, Kael, na yung public service is for the eldest, no? Para doon lang sa mga matatanda. No, it's high time para naman magkaroon tayo ng mga representative ng mga kabataan para matuto na tayo para sa pagdating ng mga panahon tayo naman yung magsasalin sa mga susunod generation para hindi tayo mangmang pagdating natin na actually it's not it's not soon, parang alam mo yun,
dapat ngayon na magsimula na tayo ngayon. Hindi na natin intayin na umabat pa tayo sa 50 years old, 60 years old para matutong maglingkod. But ngayon i-practice na natin. Kaya dun sa mga kabataan na adopted by other people, okay lang yan. Pero wag kayo maniniwala sa kanila. Yeah. Alam mo 'yun? Okay lang pakinggan yung sinasabi nila, pero ang mas nakakakilala sa sarili niyo ay hindi ang ibang tao kundi ang sarili mo. Kaya kung ano yung paniniwalaan mo at kung ano yung gusto mong marating at kung ano yung gusto mong mangyari, yun ang paniniwalaan mo dahil mas kilala mo ang sarili mo. Na kung tingin mo kaya mo, then do it, 'di ba? Ako ganun yung ginawa ko I doubted by many people. Pero pinatunayan ko, everyday gumigising ako, papasok ako sa opisina, lalabas ako sa munisipyo. Talagang nakatayo ako sa sarili kong paa at pinapakita ko sa kanila, sa lahat ng mga kababayan namin, na kahit bata ako, na kahit bata tayo, kaya nating makipagsabayan sa mga well-experienced elder na mga public servant dito sa Bayan ng May. At gusto pa natin silang lagpasan through our programs, through our innovative programs na tayo lang yung makakagawa. Kasi tayo yung mayroong may capacity na gumawa ng mga innovations, 'di ba? Kasi minsan hindi ko nila lahat. Pero minsan kasi yung mga matatanda na nating mga politicians, close-minded na sila Kung ano yung naging ginawa, kung ano na lang yung naisip nila o ginagawa nila ng mga previous terms nila, yun na lang din yung ginagawa nila ngayon Ayaw na nilang mag-adapt ng bago. Pero ang mas maraming mga nangangailangan at mas marami dapat pansinin is yung mga kapwa kabataan. So, it's high time para naman maging representative tayo ng mga kabataan na para marinig yung mga boses nila. So, yun yung ginagawa natin ngayon. And talagang, kagaya nga nung binanggit ko kanina, I want to inspire other young aspiring public servants dito sa aming bayan. Not only here, pero sa ibang part pa rin ng bansa natin, especially through your program. Naririnig pala ako ngayon. So dito pa lang sa program ninyo, 'di ba? Sino nagtutulungan? Tayong tatlo. Through your program, through my insights, through my experience, paparating natin sa mga kabataan kung ano yung gusto natin, 'di ba? So for that, thank you so much. Yes, and syempre kami rin nagpapasalamat din sa inyo, Vice, dahil napaka malaman siksik, and as we talk right now, ang dami namin natututunan ni Kael, and isa nga doon yung maraming masasabi ang tao sa'yo. Magda-doubt ang tao sa'yo. Marami silang mga opinion. Pero tama yung sinabi ni Vice as long you know your worth, alam mo yung kakayahan mo, alam mo yung skills mo, kumbaga wag mong pansinin yun. Mag-focus ka kung saan ka mag-grow, mag-focus ka kung saan ka pwedeng makatulong. And lahat tayo may role. Meron tayong pwedeng mai-contribute. Hindi lang para sa ating mga kaibigan, kundi lalong-lalo na sa ating community. Kumbaga, own it. Own it. Akuin mo siya. Nakaya mo. And doon nga magsisimula yun sa ating mindset, na kayang-kaya natin because we are limitless. And at higit sa lahat, alam natin na si Lord mismo naniniwala sa ating kakayahan. So thank you for that, Vice Mayor. And yun nga, medyo maikli na lang ang ating oras kasama si Vice Mayor. Gusto naming tanungin din kayo. Para sa inyo bilang isang public servant, gaano po ba kaimportante, gaano po ba kahalaga na ang isang kabataan ay merong pakialam or concern sa nangyayari sa kanyang komunidad? Yeah, actually nabanggit ko na kanina this last question natin. I know this sounds cliche, but we, the youth, are truly the future of tomorrow, di ba? So kailangan talaga na meron tayong alam, or we are very much informed and aware dun sa nangyayari sa society natin. Kasi especially ngayon dito sa amin, so sino ba yung makikinabang dun sa mga programs na ginagawa namin? Yung mga youth, di ba? So kapag kami mga magagandang program and projects ang ginagawa ng administration ngayon, maganda yung mangyayari sa kinabukasan ng bawat kabataan. And we are very happy for that. Pero kung mali at hindi maganda yung programs and projects na ginagawa ng administration ngayon, sino ang magsasuffer? Kundi kabataan din. So it is very important talaga na meron tayong participation dun sa nangyayari sa community natin ngayon. Kaya
mahalaga ang bawat boses ng kabataan ngayon dahil tayo ang makikinabang sa darating na panahon. So, that's as general as that. Yun yung masasabi natin for that question. Vice, na kayo pa inuulit yung kabataan, talagang nakikita namin yung heart mo for them. Yes. Matanong ko lang, ano ba yung pangarap mo sa susunod na henerasyon ng mga kabataan na magiging leader ng bawat barangay, ng bayan, yung iba dyan magiging malay natin sa Senado or even sa buong Pilipinas? Ano yung pangarap mo for them? Yeah, actually, bago naman maging matandang politiko yung mga nasa pesto ngayon, naging kabataan din sila. So ngayon, sa panahon natin at this generation na meron na tayong pagkakataon na maipakita kung ano yung kakayahan natin, siguro talagang baguhin na natin yung sistema ng politika dito sa bansa. Not only in my province, not only in my town, but for the whole Philippines, na sa tayo mga kabataan na sa mga na magiging susunod na leader ng ating bayan, ng ating bansa, putulin na natin yung kinaugalian na kailangan nating magbayad para manalo, at para naman doon sa mga botante natin, di ba? Pumili na kayo ng deserving, hindi yung napilitan lang dahil kakilala, kamag-anak, kumpare. Kita nyo naman kung sino may itutulong, di ba? So, kasama yung mga kabataang nagnanais na maglingkod. Sana ang isipin natin mga long-term projects, long-term programs, hindi yung pang ngayon lang, mga short-term programs, no? Para lang maging mabango, yung mga mema projects, di ba? Isipin natin, especially sa mga SK. Ako, very vocal ako sa mga SK dito. Sinasabi ko, ang sangguniang kabataan, hindi lang liga at hindi lang Miss Gay ang programs. Yes. Napakarami yung fund na pwede nyong gawin, na pwede kayong makatulong sa barangay ninyo. Siyempre, ang priority nyo yung mga kabataan. Pero sana yung gawin ninyo yung mga long-term projects na makakatulong dun sa mga susunod pang kabataan. Hindi lang yung sa kabataan na hinahawakan nyo ngayon. So, kasama kayo ng mga kabataan natin. Let's change yung kinaagwalian na prinsipyo ng mga politiko na dapat meron kang malalaking pondo para manalo. No, hindi dapat ganoon hindi mo kailangan ding magbayad para manalo at para makapaglingkod. So, baguhin na natin 'yan. Actually, tayo rin naman yung magsisimula niyan Tayo na rin yung magsisimulang baguhin yung sistema dahil tayo na yung nasa panahon ng tayo na yung kumbaga peak na tayo yung edad natin ngayon, di ba? Sa atin na magsisimula yung pagbabago, hindi doon sa matatanda, pagkos doon sa bagong henerasyon. So with that, again, I think yun yung isa sa mga masasabi ko na tayo kabataan ang magsisimula ng pagbabago. Sa atin magsisimula, and tayo rin syempre yung magpapatuloy ng itong sinimulang gawain ng ating mga magulang, no, yung mga nakatatanda sa atin. And with that, Vice Mayor, kami po ay nagpapasalamat. And siguro last question na lang namin ito bago ka namin pakawalan, Vice. Bilang isang kayo, Vice Mayor, ano naman po ang naidudulot sa inyo ng isang pagiging public servant? You heard me earlier, no, kung gaano ko kasaya and kung gaano ko kaayaw na mag-tweet dito sa paglilingkod, because it gives me sense of fulfillment, joy and happiness talaga. Talagang dito ko nakikita yung kasiyahan ko. I know I graduate as a marketing student, pero yung puso ko nasa public service na talaga. So, yung makita ko yung mga kababayan ko na natutuwa sa mga ginagawa ko for them, and then dun sa mga nakikita ko na natutulungan ko yung mga kababayan namin dito. Parang yung very fulfilling na ganun yung nakikita mo. And sabi ko nga kanina, ayoko na bumalik sa corporate kasi it gives me joy and happiness kapag nakakatulong ako at nandito ako sa public service, no? So, 3 words lang. Yung fulfilling, joy and happiness. Yes. And Kael, as we end, ikaw ba, very briefly, ano ba ang naging take away mo? Ko, and yun yung naidudulot sa akin personally.
Ayan, okay. Ayan. Oo, Kael, as we end, very briefly, ikaw ba, ano bang naging takeaway mo from this episode? I believe na an empowered youth will have an empowered society. Na ang boses ng kabataan will take a long-term effect sa pagbabago ng isang bansa. At ikaw na nakikinig at nanonood ngayon na kabataan, bahagi ka ng solusyong ito na kung gusto mong ma-achieve yung isang progresibong bukas sa iyong barangay, sa iyong bayan, maging involved ka. Huwag mong hayaan na maging passive voter ka. Kailangan maging active voter tayo, active citizen ng ating barangay. At hayaan natin na sa bawat small details, maging bahagi tayo, makiisa tayo sa mga gawain at hayaan mo na ikaw, wag lang tayo maging mute sa mga nangyari, but we should have involved sa mga social issues. Sa akin naman, ang naging takeaway ko, maniwala ka sa kakayahan mo, maniwala ka sa sarili mo, at maniwala ka na ang Diyos believe din sa'yo. Yes. Because we're all given, diba, yung talents and skills. Gamitin mo yan, hindi lang para sa sarili mo, gamitin mo yan para sa komunidad mo. And lahat tayo, katulad ng sinabi ni Kael at ni Vice Mayor, lahat tayo may ambag. Yes. Lahat tayo may kontribusyon. Kung gusto nating maging maayos, maunlad ang ating bayan, lahat yun nagsisimula sa bawat isa. Correct ka dyan. Yung kooperasyon ng bawat isa ay talagang susi sa isang maunlad na komunidad. And with that, Vice Mayor, we thank you sa inyong oras at sa inyong availability, and thank you for sharing us your legit insights about our topic. So again, nakasama natin si Kuya Aru, bago ko bitawan si Ayan, Mayor, ayan pala. Vice Mayor, last question. Ayan. To live or to lead? To live. Kaya dun tayo sa to lead. To lead. Yun. Yan. Thank you, Vice. Again, nakasama po natin si Vice Mayor Ariel Arsenal Arganyosa. Siya po ang ating Vice Mayor sa bayan. Opo, ng Mahayhay, Laguna. So, that's it for our episode. Again, nagpapasalamat tayo sa ating mga umagapay dito sa ating broadcast. Sino yung mga papasalamatan natin? Nagpapasalamat tayo kay RR. Talagang napakasipag niya. Nandiyan din si Jerry David, ang ating intern, at sa ating ProdTech na sina Reggie Villana, Tanyel Peralta, sa ating broadcast engineering na si Chris Molina at Chivi Tabua. And hello din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter side. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay na sumama sa atin for this episode. Sana marami po kayong natutunan, marami kayong mga takeaways, and i-share nyo naman po yan. Paki-comment. Oo, sa ating comment section, and we love to read ang inyong mga feedback and inyong takeaways. So, that's a wrap. Dito na po nagtatapos ang ating episode for today. Muli, ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa Kwentuang Hit. Ito ang Legit! Bye! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.